Annyeonghaseyo, 여러분. Welcome back for another lesson. So, dito pa rin tayo sa umyon or yung tinatawag nating if or sa Tagalog ay kung. So, verb vocab strategy pa rin tayo. Episode number 8 naman to pero part 2 to ng umyon. So, dito guys, ang idadagdag na ang nagbago rito is yung meron na siyang noun. Dati adverb and verb lang yung nakaraan natin yung una. So ngayon may noun na siya. So sa noun guys, ang idinadagdag natin hindi itong u, ito namang i. Imyon ang idadagdag natin. So makikita natin dito sa example. Sa mga gustong kumuha ng copy, ano ko po ito, i-upload ko sa Facebook page po. So doon nyo na lang po kunin. Okay? So let's go tayo. So ito yung verb. Ito sa English, may Tagalog, and then sample sentences. So dito guys, hindi ko na nilagyan ng meaning sa English or Tagalog. So ang magiging part nyo dito is lagyan nyo sa ng English and Tagalog para at least kayo din matuto rin po kayong mag-translate sa English. Okay? So i-explain ko naman po siya sa Tagalog kung ano ibig sabihin niya. So ita, to have, or sa Tagalog ay meron. It plus umyon magiging isumyon. So, sample sentences. 약속이 있으면 친구를 만나요. Okay? So, kapag may 약속, 약속 is appointment or promise. So, kung may appointment daw sila, kung may appointment or may may lakad sila ng kaibigan niya, nagmi-meet sila. Yun yung ibig sabihin niyan. Okay? Kung may lakad, kapag may lakad, kapag may may kasunduan sila, okay? May lakad silang dalawa ng kaibigan niya, nagmi-meet siya. Okay? So number 2, opta, don't have, wala sa Tagalog. Op plus umyon magiging opsumyon. Okay? opsumyon. 약속이 없으면 집에서 쉬어요. So, kapag walang lakad or appointment, sila ng kaibigan niya, nagpapahinga lang siya sa bahay. So, yun yung ibig sabihin. So, number 3, hada, to do, gawa. Ha plus myon, magiging hamyon. 어떻게 하면 대학교에 입할 수 있어요? 입할 수 있어요? So, 입할 수, ibig sabihin niyan guys ay yung ano ba yun? Yung makapasok ka dun sa tehakyo sa school. Paano daw bang makapasok dun sa school? Okay? Yun yung ibig sabihin niya. Number 4, jumal. So itong guys, naka-blue siya kasi ano na siya, noun na siya. Yung mga naka-blue guys, noun siya. Okay, weekend. So katapusan ng linggo, weekend or Sabado at Linggo. Jumal plus imyon equals magiging jumarimyon. Jumarimyon. Nutsamul 자요. Okay? So kapag weekend daw siya, late na daw siya natutulog. Okay? So, yan. Number 5, apuda, to hurt. Yun, sakit, masakit. Apu plus myon magiging apumyon. Apumyon. Apumyon, 병원에 가요. So kapag may sakit, punta ng ospital. Okay, number 6, 명절, holiday, panahon ng bakasyon. So 명절 plus imyon magiging 명절이면. 한국 사람들은 명절이면 가족들을 만나러 가요. So, kapag holiday daw, yung mga tao daw, yung mga Korean people ay nagpupunta sa mga or minimit nila yung kanilang mga families. Okay? Mga kamag-anak. Number 7, tada, tupik, nakakauha. Ta plus myon, magiging tamyon. Tupik, samkubul, tamyon. 대학교에 입할 수 있나요? So, makakakuha ka ng pag nakakuha ka ng level 3 ng topic 3, topic exam,
pwede ka nang pumunta ng university or makapasok sa university dito sa South Korea. So, yun yung ibig sabihin niya, guys. Number 8, Kyoul, winter, taglamig. Kyoul plus imyon, magiging Kyorimyon. 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 Kyorimyon, nuni waso, jibe bakuro, nagayo. So, kapag winter, ay maraming may snow. Pag dumating na snow, pag winter, lumalabas ako ng bahay. Okay? So, guys, dito sa umyon, hindi lang siya, ang ibig sabihin niya ay kung. Pwede rin siyang gamitin sa kapag. Okay? Kapag. So, number 9, Chuseok, Thanksgiving. Chuseok, guys, ito yung Thanksgiving dito sa South Korea. May holiday yan. So, holiday yan, Chuseok. Chuseok plus imyon magiging Chuseok imyon. Chuseok imyon, Pinay kayo. So, kapag Chuseok, umuwi ako ng Pilipinas. Kasi long holiday yon. So, number 10, Nure, sing, kanta. Nure plus myon, magiging Nuremyon. 노래방에 노래면 제 소리가 안 좋았어요. So, kapag sa 노래방, sa may kantahan, or sa video room, kapag kumakanta ako, yung boses ko, namamalat ako. Okay? So, number 11, ani or no, hindi, animyon. Ani plus myon, magiging animyon. Kuya kun, 먹으세요. 아니면, yaki 안 되면, 여기로 다시 와요. So, pakiinom mo yung gamot na yan. Or, kung hindi gumana, balik ka ulit dito. Okay? So, number 12, 상상하다, imagine, iniisip sa isip. So, baka may mag-comment dito, mag-bash. Saan ba iniisip? Siyempre sa isip lang naman. Ang ibig ko sabihin dito, guys, matagal mo siyang ini-imagine sa isip mo. Okay? So, 상상하 plus 면 magiging 상상하면. So, 한국어를 말하기 상상하면 이렇게 이제 사고방식이에요. So, 사고방식 ay mindset. So, ang mindset ko, ang ini-imagine ko, yung matuto kong mag-aral magsalita ng Korean. Okay? So, ganun yung mindset ko. Ibig sabihin ng sample sentences na yun. Number 13, 주다 to give, ibigay. 주 plus 면 magiging 주면. 선생님이 선물을 주면 행복해요. So, kapag binigay ni teacher yung gift, masaya na ako. Okay? So, number 14, damkuda to 4, ibuhos. damku plus myon, damku면. suray gerul, damku면, taro-taro he juseyo. So, kapag itatapon mo or ibubuhos mo yung basura, paki-separate. Taro-taro, separate. Okay? Bukod-bukod. Number 15, suob, class, klase. Suob plus imyon magiging suibimyon. 수업이면 열심히 공부하세요. So, kapag klase, mag-aral ka ng mabuti. Okay? So, yan guys yung ating vocabularies. I hope nakadagdag kaalaman sa inyo ito na hindi lang adverb and verb ang dinudugtong sa umyon. Or hindi lang kung ang ibig sabihin niya, pwede rin siyang kapag. Okay? Kung or kapag. So, yan lang. Thank you and God bless.